Ito na yun after I think 30 days. So lagay nila sa water bottle. Kita. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Hello ka-backyard, nandito po tayo sa isang bundok po na isang high school sa Bungulanon. So merong project po ginawa isang teacher po dito. Pakilala ko siya sa inyo mamaya. So isang hydroponics kasi initiative niya, wala siyang own budget lang. So ito ang ginawa nila, oh. So me as the backyard farming, no, nag-donate kami ng seeds. At ito ay Junction at saka Lalik at romaine. So ito na yun after I think 30 days. So lagay nila sa water bottle. Kita niyo yung water bottle, pininturahan. At saka gamit nila is snap, no, snap sa ngayon, pero magbibigay po ako ng key solution sa kanila. Kasi nakita ko kasi malamig itong lugar, nasa parang tuktok ng bundok na ito. Tribo kasi tribo dito. So ito yung ginawa nila as initiative po ng isang teacher po dito. So meron silang pichay, hanging pichay, no? At saka mga sili, meron din silang mga sibuyas. So ito po yung ginawa ng isang teacher po dito. Ipakilala ko siya ngayon. Meron silang pipino at saka batong or beans, no? So ito yung ginawa niya as initiative kasi yung mga student dito po ay medyo mahirap po. So ito po si Ma'am po. Si Ma'am Annabel. So ka-backyard, i-welcome niyo po si Ma'am Annabel. Siya po ay teacher dito sa Bungulanon High School sa Macpet, North Cotabato. So as an initiative po, ito po yung ginawa niya sa project kasi meron siyang puso po para sa kanyang estudyante kasi sobrang hirap po. So, itong project po dito ay tinatawag namin na Project Fresh or Food Resources from Eco-Friendly and Sustainable Healthy Harvest. So sinimulan po ito sa pagtatanim na una sa mga pechay dahil madali lang naman siya palakihin. And then parang part lang po ng parang imagination na pwede rin pala kami makapagtanim dito ng lettuce through hydroponics. So sinubukan lang po muna, nilagay lang muna sa container and posible po pala. So ano po ba ang dito, ma'am, yung mga student po? Mahirap ba sila because as a tribe, no, mga tribo? Kapos ba sila sa pagkain? Ano po ang as kayo po as teacher po dito sa community? Okay. Hindi po may kakailan, no, na meron kaming mga estudyante na talagang kapos din sa buhay. So yung iba uma-absent para maghanap buhay, either magtanim or mag-harvest or maglinis. So one thing na pwede siyang maging solusyon para maiwasan yung pag-absent dahil walang makain or walang baon is through strengthening our gulayan sa paaralan. So ito po siya, and Gulayan sa paaralan. gulayan sa paaralan. So ang primary focus ito is para kung walang makain yung estudyante, ma'am, Yes. at least mabigyan nyo, may makuha kayo. yes. So okay sa kanila yan, ma'am. Kasi parang nakita ko, bagong harvest kayo, most estudyante po ba ay nabigyan nyo po? Naging masaya ba sila? Yes, sir. Actually, nakasimula na rin po kami dito na magkaroon ng feeding, no? Aside sa na-harvest namin dito, may mga bibigay din may mga sponsors din po na nagbibigay kahit mga dilata lang. So, niluluto, hinahaluan ng pechay. So, pwede na po para maging pananghalian or yung iba, nagiging merienda pa nila. So, yun po ka-backyard yung senaryo po dito sa kanilang paaralan. Ay, hindi naman din kaya ni ma'am kasi yung sweldo, hindi naman ganun kalaki sa teacher, no? So, ito yung ginawa niya, si initiative. First time po nilang nag-hydroponics lettuce. So, tingnan nyo, gumamit na sila ng 5 liters ba ito, ma'am? 5 liters. 5 liters po pininturahan at saka ginawang hydroponics. So, nag-donate kami ng seeds po sa backyard farming farmer. Gamit po nila is Snap Solution. So, baka po, ka-backyard, baka meron po kayo may tulong. Ako, magbibigay ako kay ma'am ng key solution kasi meron pa akong key solution doon sa bahay. Magbigay ako doon ng para din makasustain sila dito. So, as my kapwa ka-backyard po sa hydroponics, may mga tutorials po ako dyan sa YouTube po. Si ma'am po ay nagsimula po ng ganito kahit cellophane lang, no? Pero ang desire po ni ma'am talaga is
magkaroon ng hydroponics kahit gawang kawayan lang na mayroong UV plastic, no? Baka po meron kayong puso, no? Na pwede po tayo makatulong po kay ma'am at saka sa community nila sa high school po dito sa senior high po sa Bungulanon High School Magpet. Kasi initiative niya po ito para po makapagsimula at makatulong sa mga student po. Para din po maturuan natin ang mga estudyante po dito sa Bungulanon paano po makapagsimula po sa gardening kahit sa maliit na bagay or organic man or hydroponics para po makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pagkain po. So if you please consider po, prayerfully consider po to partner with us na makatulong din po kay ma'am. You can comment down below po kung how you can partner so that we can talk po para po makatulong tayo sa komunidad na ito, makatulong tayo sa project nila ma'am, makabuild man lang kahit man lang ng kawayan na may yung UV plastic. Yung sa akin po, kahit konti lang yung sa akin, 3 by 5 meters. Hindi pa ako masyadong, wala tayo, kapos din tayo. DIY lang din yun sa akin. So nakita yun sa video ko, DIY lang din yun. Mga almost, more or less 10,000 yung nagasto ko. Pati na yung labor, kawayan, at saka yung UV plastic. Baka meron po sa inyo willing to offer po na mga resources po para makapagsimula sila ma'am. Kahit po greenhouse lang. At saka yung net po, mabakod po ng net. Para po makapatuloy sila sa kanilang pitsayan at saka hydroponics sa lettuce po. Parang hindi po gito kasi magbagyo ito, sirang-sira ito. No? Pero at least, ma'am po, nakita nila na possible po ang hydroponics kahit sa ganitong setup. Nakita ko pang lugar, napakaganda po kasi malamig, kahit mainit pero malamig yung hangin. Yan po yung gusto po sa hydroponics. So comment below po mga ka-backyard. Thank you for sharing po your talent and thank you for sharing your resources para po kay ma'am po at saka sa kanilang mga students. God bless po and see you next time. Thank you!